Let's talk about the places kung saan naakma yung panlasa mo kasi balang araw ay ikaw ang pipili ng lugar na gusto mong tirhan dito sa Canada, no? Gayun pa man, ngayon pa lang na ikaw ay nag-a-apply papunta dito sa Canada o nangangarap na makarating dito sa Canada, ay nangangarap ka na rin kung saan mo gustong tumira balang araw, no? Hindi natin pag-uusapan yung specific na lugar, kundi ano ba yung mga pros and cons o kaya naman saan ka ba lulugar? Sa rural area ka ba o sa urban area ka? So depende na ngayon sa iyo kung saan mo gugustuhin balang araw. Kasi aminin man natin at hindi, may mga tao kasi na gustong manirahan sa rural areas. Gusto nila parang farm-like area. O kaya naman gusto lang nila yung simpleng pamumuhay o kaya naman simple yung kanilang surroundings. Nakikita yung lush green, yung farm, yung mountain, something like that. May iba namang tao na gustong manirahan sa magulo, doon sa busy, doon sa parang hindi natutulog ang environment, no? May mga taong ganyan at aminin man natin at hindi, sabi nga natin, may isa kayong kumbaga gustong puntiryahin sa mga susunod na panahon. Ang sabi ni si Daxing ng Immigration News Canada, urban versus rural, how to choose the best place to live in Canada as a new immigrant. Each option has unique perks and challenges, and finding the right fit depends on your personal preferences, career goals, and lifestyle. Whether you're aiming for city lights or wide open spaces, weighing the pros and cons of each will help you find the perfect place to call home in Canada. So, titingnan natin yung mga 5 factors to consider para na sa ganun, at least magkaroon kayo ng idea sa decision making ninyo sa kahit man hindi man kayo pumunta ng Canada, hindi man kayo pumunta ng Amerika, baka malay nyo, kahit na dyan sa Pilipinas lang, ay pwede nyo i-consider yung mga bagay na ito sa pag-select ninyo ng lugar na gusto nyong puntahan balang araw o gusto nyong panirahan balang araw. Number 1 to consider is to access to services. Cities offer easy access to everything from healthcare and public transportation to entertainment and international cuisine. If you thrive in convenience and fun, you can opt for amenity-rich neighborhood to enjoy that lifestyle. Conversely, living in rural areas often means fewer public services such as healthcare, public transportation, and education. Depending on where you choose, you may have to travel long distance for certain services, which can be trade-off for affordability and peacefulness of rural life. Well, I don't know about this, pero kung titignan natin kasi dito sa Canada, halos lahat naman ng services ay maabot mo na. Meron tayong online services na reachable na talaga sa cellphone nyo lang. Nagagamitin nyo, halimbawa, punta ka ng hospital, something like that. Karamihan sa mga big cities dito, may mga, kumbaga, maliliit na cities na nakapalibot sa kanila. For instance, sabi ko nga, hospital, ay pwede mo nang ma-access, no? At karamihan naman, ay may mga hospitals naman, lalong-lalo na kapag yung city ay umuunlad pa lamang. For instance, may malaking city, and then maliit na city, and then rural areas dito. So, something na you have to consider talaga yung access sa mga services. At pwede rin naman na maka-access ka dun sa services. Kaya nga lang, kung nasa rural area ka, yun nga lang talaga medyo magta-travel ka ng medyo mas malayo. Pero kung halimbawa, nandito ka naman sa urban area, ay accessible. Kumbaga, ilang blocks away lang, ilang minutes away lang from your home, ay makaka-access ka na, no? Halimbawa, sabi nga natin dito sa tinitirhan namin, this is not a big city, Regina is not a big city, pero accessible naman yung mga services dito, no? Halimbawa, nakatira ako sa Pilot Butte, o kaya naman nakatira ako sa, let's say, sa White City, o kaya naman nakatira ako doon sa Coapel region. So, accessible naman with just like magta-travel ka muna ng just 30, 45 hours o 1 hours away para makarating ka. So, dapat yung i-consider yung mga bagay na nun para sa ganun. Pagdating nyo rito, ang layo naman, something like that, ang ganito naman. Pero ang kainaman kasi dito, kahit na rural man yan o kaya naman ay urban areas, accessible naman sa tinatawag nating mga services, no? For instance, ang ambulance, karamihan dito sa provinces ng Canada, mayroon tinatawag na helicopter ambulance. So, kung halimbawa, emergency talaga, within few minutes, nandun ay helicopter. Within few hours, let's say,
nandun na yung ambulance na helicopter, something like that. Dito, meron kami Star Ambulance kung tawagin namin. Halos araw-araw yung lumilipad sa mga rural areas ng Saskatchewan na nearby ng Regina and Saskatoon, something like that. So, doon sa access sa services, medyo hindi ko sinasabing ito ay malaking issue para sa ilan. Pero depende pa rin sa inyo kung yun ang isa sa mga kino-consider ninyo talaga. The second one is the job opportunities. While rural areas may present opportunities in agriculture, tourism, or local businesses, specialized industries are scarce. You might need to consider whether the slower pace of rural life aligns with your career ambitions. If your career goals involve working in a fast-paced, competitive environment, a big city might be your best. Urban areas are hubs for various industries. Well, totoo naman talaga yan. Yung sa job opportunities, mas marami talaga na job opportunities sa mga rural areas. Kaya nga, yung vlog natin nung mga nakaraang araw, sabi natin, karamihan at 80% ng mga immigrant ay nasa hub na kung tawagin natin ay ng mga cities o ng rural areas, no? Na hindi man sila lalayong-lalayo talaga doon sa rural areas, pero nasa palibot sila ng urban areas, kumbaga, no? Halimbawa, dito sa amin, sa Regina, ulitin ko na naman, no? Meron kaming White City, East End, something like that, o naman Southie, yung mga napapalibutan ng mga farmlands, kung tawagin natin. May mga Filipino din doon sa gawin na yun, pero, kumbaga, mas malapit sila doon sa rural areas, kumbaga, no? So, something to consider din yan kapag ang hinahanap mo ay yung mga trabaho na talagang medyo mabilisan yung pag-asenso, pag-promote, something like that. You have to consider as well pero depende pa rin yan, no? You have to consider as well yung rural, urban areas, I mean. Kasi sa rural areas naman, may mga opportunities din, pero hindi siya ganoon karami, no? Kaya nga, yung iba, ang sinasabi nila, mag-apply na lang sa RNP, Rural and Northern Immigration Pilot Program, dahil may opportunity din naman talaga sa mga rural areas, no? Na pwedeng magdala sa kanila ng another opportunity. Halimbawa, yung mga healthcare workers natin, yung iba ang balita natin ay dinala sa mga rural areas kasi wala ng mga healthcare workers o kakaunti yung mga workers o healthcare workers sa nasabing mga rural areas, ano? For instance, yung isang lugar dito sa Alberta, sa British Columbia, ay doon sa northern part medyo nawawalan ng mga doctors, nawawalan ng mga ng mga nurses. Yung isa pa nga nagsara parang ganoon kasi hindi na ma-cater kasi wala ngang mga health staff. So, yung mga kinuha nila ng mga ibang Filipino at ng mga ibang nasyon, dinala sa lugar na yun para magkaroon ng mga healthcare workers. Something like that. Those are the things that you can consider, no? Kasi kapag nasa urban area ka talaga, medyo makikita mo na nandun yung, let's say, mas malalaking industry, mas malaking mga opportunities, o kaya naman ay mas malalaking companies. Usually, ganun naman po, di po ba? So, pero kung halimbawa, sabi natin, kung may opportunity kayo sa mga rural areas, why not? Grab it, no? Baka, sabi ko nga, maging stepping stone mo ito. Another one is lifestyle preferences. If you enjoy fast-paced lifestyle with endless conveniences at your fingertips, urban living provides the energy and provides or opportunities to thrive in a dynamic environment. Cities are bustling hubs with diverse communities and countless entertainment options. But if you value quieter life, away from hustle and hustle of the city, rural living can offer a peaceful environment to raise your family or enjoy the outdoors. Sabi ko nga, sa totoo lang, kung mayroon lang talaga akong salapi at mayaman lang talaga ako, pupunta ako sa sa mountain areas, sa Rockies. Isa sa yun sa mga pangarap ko talaga na manirahan sa Rockies ng Canada kasi ang ganda-ganda, napakatahimik at kumbaga napaka-slow ng pamumuhay doon. Mag-fishing ka. Pag winter naman ay kumbaga magti-trail ka, magti-trekking ka. Sa totoo lang, mahilig po ako mag-trekking. Mahilig po kaming mag-trail, masyal sa mga bundok-bundok, ganyan. Kami ng family at ng aking may bahay nung hindi pa siya nanganak. So, gano'n ang gawain namin kapag summer. Kung saan-saan kami sa loksok ng daigdig pumapasok. So, kung gano'n yung mga ibig ninyong marating balang araw o maging buhay balang araw,
you can consider that. Ano? Marami naman tayong mga urban area sa mga rural area. Halimbawa, sa tinatawag nating Rockies, maraming mga cities dyan na kung saan ay talagang simple yung pamumuhay. For instance, Banff area, Canmore area, let's say, yung sa gawin ng British Columbia na, doon sa Golden area, marami doon. And of course, yung Revelstoke area, marami din doon. Kung sa British Columbia na parang yung Dawson's Creek, parang ganon. So, yun yung mga medyo hindi ganoon siya kalalaking mga syudad. Pero kapag gusto mong manirahan ng simple, parang ganon, magaganda yung mga lugar na yun, sa totoo lang. No? Hindi pa ako kasi nakarating ng eastern side ng Canada. So, yan ang next target natin. At para may masabi naman tayo na, na lugar na maganda rin talaga. Pero alam ko, magaganda rin yung lugar yun sa eastern side. No? Pero ibig sabihin lang nito, depende pa rin sa inyo kung yung gusto mo ay very slow na pamumuhay, you can go to those cities. Pero kung halimbawa naman gusto mo yung medyo talagang jamming na city at talagang buhay na buhay, dito sa western part, meron tayong Edmonton, Calgary, meron tayong Saskatoon, Regina, meron tayong Vancouver, Victoria, and so on. Sa eastern naman, meron tayong Montreal, sa Quebec, Quebec City, and many more. Meron tayong Winnipeg, something like that. So, napakarami, no? Another one, education opportunities. There are several Canadian cities that boost schools and universities with a wide range of programs, making them ideal for international students seeking diverse educational opportunities and extensive support services. The abundance of choices and extracurricular activities in urban areas appeal to families looking for a comprehensive education options. In contrast, rural areas offer fewer educational institutions but provide community-focused approach with hands-on learning experiences. This environment is particularly beneficial for subjects like agriculture and environmental studies where practical experience is invaluable. Yun. Totoo naman po yun talaga. Halimbawa, sabi ko, again, dito sa Regina, we have University of Regina, we have the Polytechnic o Saskatchewan Polytechnic, and meron din po kaming University of Saskatchewan dito. So, tatlo. Sa ibang bahagi naman, kung pupunta pa kayo ng Western, mas marami po na naman dyan. So, nakakahulugan lang po na may mga cities talaga na binubus nila yung kanilang mga schools. Even high schools. Dito sa amin, napakaraming high schools, napakaraming elementary schools. No? And I'm sure sa ibang mga cities ganun din. No? At isa ito sa mga dahilan kung bakit kung minsan ay gusto ninyo na makarating dito sa Canada. It's because of the educational opportunities na po pwede nyong sabihin nating kasama sa listahan ninyo in the future. Sabi ko nga, yung family namin ay nakarating dito, pero hinanap ko pa rin talaga yung mabibigyan ako ng professional development ng community at yun nga, yung pagpasok ko sa university, yung pag-aaral ko kahit paano ay nakatapos tayo ng education natin dito sa Canada. So something like that. At marami pang iba. Pero in terms of educational activity naman, kahit na nasa rural area ka, meron naman ng mga online na mga courses na pwede nyo makuha at minsan lang kayo pupunta sa school, something like that. Yung asawa ko, ang sabi ko, ang school niya ay nasa Alberta, hindi na pwedeng linggo-linggo mag-travel. So, ang kinuha niyang course ay, kumbaga, sa online, no? Umattend lang kami, napunta lang kami ng Calgary nung graduation niya na. Ganun lang. So, lahat ng implementation, lahat ng curriculum, lahat ng tinatawag nating syllabus, and so on and so forth, lahat natanggap niya through online. Online nga di ba? So, yun naman kainaaman nun. Kahit na nandito kami sa Regina, nandito kami sa Saskatchewan, yung school niya nandun sa Alberta, natapos yung kurso niya. So, ibig sabihin, kahit na nasa rural ka, mayroon at mayroon pa ring opportunity sa pag-aaral. No? Ngayon lang, hindi ganun ka-wide. And last po, but not the least, cost of living. While urban living offers many advantages, it comes at a cost. Rent, groceries, general expenses are typically higher in big cities, so budget is essential. If financial stability is concerned, you may need to balance convenience with affordability. If you're looking for a more affordable place to settle, rural area offer lower housing costs and a slower pace of
life. Okay, marami nagko-convince sa akin, mga kaibigan, kamag-anak na manirahan sa ibang lugar, Vancouver area, Toronto area, marami nagko-convince sa amin. Pero sabi namin, hanggat ganito ang estado namin, ibig sabihin, okay yung estado namin ngayon sa pamumuhay, sa totoo lang po. At pinagpapala naman kahit papano na pare-pareho kami may trabaho at kumakain ng 3 beses ng isang araw, may merienda, may sasakyan, may tinitirhan, at masaya kami sa lugar kung nasaan kami ngayon. At hindi naman kami naghahanap ng kumbaga luxurious life in the urban. Nasa urban kami pero hindi ito yung talagang malaking city katulad Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton. Hindi siya ganun kalaki, no? Pero ang kainaman dito, sabi nga natin, kung ikukumpara yung, let's say, sabi nga natin, kung gusto mong manirahan sa mas malalaking city, it comes with a cost. Mas mahal, no? Sa amin naman, nasa city kami, pero consider ito na city, pero kung titingnan mo buti, labas ka lang dyan, rural area na. So, ang ibig sabihin nun, yung bahay na tinitirhan namin ngayon, inuupahan namin, at community na nilalakaran namin, kung ikukumpara ko ito sa mas malalaking area, mas malalaking syudad ng Canada, mas mahal. Alam po natin yan. Parang sa Maynila lang yan at saka sa province namin sa Isabela, no? Yung lupa namin sa Isabela, mas maluwang pero mas mura. Sa Maynila, mas maliit pero mas mahal. Something like that. Kasi, mas maraming opportunity naman talaga sa mas malaking syudad. Pero sabi nga namin, kung hindi ka lang talaga mamimili ng environment mo at magiging mas kontento ka doon sa tinatawag nating pamumuhay mo, well, nasa sa inyo yan. If you're going to choose the rural areas o kaya naman sa urban areas, no? But again, in the end, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung papaano mo naman pagdidesisyon yung bagay na yan, depende na sa lifestyle mo at sa lifestyle ninyong family, no? Sa pangangailangan mo at sa pangangailangan ng inyong pamilya. So, kayo pa rin po ang mamimili dyan. So, again, maraming salamat at sana po nakatulong yung vlog natin ito sa pagdidesisyon nyo kung saan kayo pupunta dito sa Canada. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po. Paalam.